Agad na hinarap ni Yuki ang babaeng walang puyod at nagtatakang tinanong kung bakit, kung ganoon naman karami ang pera nito, ipinasa pa nito sa kanya ang gastos para sa pinsalang nangyari sa ari-arian noong nakaraang araw. Mata-Ray namang sinagot siya ng babae at ipinunto na si Yuki naman ang naging sanhi ng problema, kaya bakit sila pa ang kailangang managot. Mayabang pang idinagdag ng babaeng nakapuyod na talagang nababago raw ng kawalan ng pera ang ugali ng isang tao. Sumang-ayon naman agad ang kasama niya at sinabing kung ganoon, bakit hindi na lang daw si Yuki ang pagbayarin sa lahat. Sa narinig na iyon, lalo pang kinabahan si Yuki. Ipinaalala niyang hindi naman niya kasalanan ang nangyari dahil ang babaeng nakapuyod mismo ang bumangga sa kanya habang naglalakad siya. Agad niyang naalala ang pangyayaring iyon. Malakas siyang nabundol noon ng babae kaya nawalan siya ng balanse at bumagsak, dahilan upang tumama ang kanyang tuhod sa sahig. Ngunit sa halip na tulungan siya, pinagtawanan lamang siya ng babaeng walang puyod at pinilit pang humingi siya ng tawad, na para bang siya pa ang may kasalanan. Nang marinig iyon ni Yamaguchi, agad siyang nag-alala at napatingin kay Yuki. Nais niyang malaman kung masakit pa ba ang kanyang tuhod at kung iyon ba ang gasgas na nakita niya kanina. Agad namang hinarap siya ni Yuki at tiniyak na ayos lang siya. Maliit na gasgas lamang naman daw iyon at hindi na kailangang alalahanin. Ngunit hindi pa rin tumigil ang dalawang babae. Sinabi ng babaeng nakapuyod na hindi naman daw iyon malaking bagay, habang idinagdag ng kasama niyang babae na dati ay palagi raw kumikilos si Yuki na parang mataas ang tingin sa sarili, pero ngayon ay kitang-kita na raw ang pagkataranta nito. Sa mga naririnig na iyon, hindi na napigilan ni Yamaguchi ang kanyang galit. Mariin niyang hiningi sa dalawang babae na humingi ng tawad kay Yuki. Dahil sa sobrang galit, lumapit siya sa babaeng walang puyod at mariing ipinahayag na hindi niya palalampasan ang sinumang mang-iinsulto sa kanyang kasintahan. Iginiit niyang humingi ito ng tawad kay Yuki. Sa biglaang pangyayari, napatanong ang babaeng nakapuyod kung ano ba ang nangyayari. Samantala, sa sobrang takot ng babaeng walang puyod, agad niyang tinawag ang kanyang kasintahan para humingi ng tulong. Mabilis namang lumapit ang lalaki at nagtanong kung ano ang nangyari. Mayabang pa nitong hinarap si Yamaguchi at ipinakitang hindi siya natatakot, dahil hindi raw nito maaaring basta na lamang hawakan ang kanyang babae. Habang hawak pa rin ni Yamaguchi ang kamay ng babae, agad nitong ipinakita sa kanyang kasintahan ang nangyari at iginiit na bigla na lamang daw siyang hinawakan ni Yamaguchi. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang natigilan si Marinya nang makita niya si Matsushima Yuto sa lugar. Agad niya itong tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Napangiti naman si Matsushima Yuto nang makita si Marinyan. Ipinaliwanag nito na pumunta lamang siya roon para tingnan ang kanyang sasakyan, ngunit nagtataka rin siya kung ano ang nangyayari sa lugar. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nagharap ang lahat ng sangkot sa pagtatalo. Agad na tinanong ng lalaki si Matsushima Yuto kung kaibigan ba siya ni MS ito. Kung ganoon nga raw, mas mabuti sigurong humingi na lamang sila ng tawad sa dalawang babae para matapos na ang problema. Ngunit seryosong hinarap ito ni Matsushima Yuto at hindi makapaniwalang nagtanong kung sila pa talaga ang kailangang humingi ng tawad. Para sa kanya, wala sa katinuan ang ganoong mungkahi. Dahil dito, sinabi ng lalaki kay MS ito na mukhang walang balak ang mga kasama ni Matsushima Yuto na iligtas ang kanyang reputasyon, kaya kung ganoon, hindi na rin daw siya magpipigil. Kalmado lamang na hinarap siya ni Marinyan at sinabing malaya siyang gawin kung ano ang gusto niya. Pero nagbabala siya na anuman ang mangyari pagkatapos nito, kailangan itong panagutan ang magiging resulta. Biglang kinabahan ng lalaki sa narinig at nagtatakang tinanong si Marinyan kung ano ang ibig nitong sabihin. Diretso namang ipinaliwanag ni Marinyan na iyon mismo ang ibig niyang sabihin. Bukod pa roon, ipinahayag niyang kakanselahin na rin nila ang kontrata nila. Sa narinig na iyon, hindi na mapakali ang lalaki. Napaisip siya kung sino ba talaga ang lalaking kasama ni Marinyan at kung ano ang relasyon nito sa anak ng pamilya ito para tretuhin siya ng ganoon kataas.
Sa kabilang banda, agad na tumutol ang babaeng nakapuyod at mariing sinabi sa lalaki na wala siyang balak humingi ng tawad sa babaeng iyon. Sumang-ayon naman ang babaeng walang puyod. Para sa kanya, magiging sobrang nakakahiya kung sila ang hihingi ng tawad. Sa halip, iginiit niyang si Yuki ang dapat humingi ng tawad. Dahil sa magkabilang panig na hinihila ang kanyang desisyon, hindi na malaman ng lalaki kung ano ang dapat niyang gawin. Napaisip siya na kapag nakansela ang kontrata nila sa pamilya ito, halos 10 bilyong yen ang mawawala sa kanila. Habang naguguluhan siya, lumapit ang babaeng nakapuyod at sinabing kung papanigan niya sila, sisiguraduhin niyang gagantimpalaan siya nito pagkatapos. Hindi rin nagpahuli ang babaeng walang puyod at nangakong ibibigay pa nito ang isang bagay na matagal nang gusto ng lalaki. Sa mga alok ng dalawang babae, tuluyan nilang nakuha ang loob nito. Dahil doon, seryosong humarap ang lalaki kina Matsushima Yuto at mariing ipinahayag na wala raw kasalanan ang kanilang mga babaeng empleyado. Kung may problema raw sila, maaari silang pumunta sa pulisya o gawin ang kahit anong gusto nila. Sa narinig na iyon, kalmadong tumugon si Marinyan at sinabing kung ganoon ang gusto nito, sisiguraduhin niyang opisyal na kakanselahin ang kontrata nila. Ngunit bago pa niya maituloy ang usapan, agad na hinawakan ni Matsushima Yuto ang balikat ni Marinyan at ipinaalam na hindi na iyon kailangan. Pagkatapos, tumalikod na si Matsushima Yuto at nagsimulang umalis sa lugar. Nagtaka si Marinyan sa ginawa niya, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, sumunod na lamang siya kay Matsushima Yuto palabas ng lugar. Samantala, naiwan ang lalaki kasama ang dalawang babae at hindi niya mapigil ang mapangiti. Sa tingin niya, siya ang nagtagumpay sa pagtatalo at wala na siyang kailangang ipag-alala. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nakalabas ang apat mula sa dealership. Agad na humingi ng paumanhin si Marinyan kay Matsushima Yuto dahil sa pakikialam niya kanina. Ngunit hindi naman iyon inisip na malaking bagay ni Matsushima Yuto at sinabi niyang ayos lang iyon. Sa narinig na iyon, napangiti si Marinyan at napansin niyang kakaiba ang pagiging mabait nito ngayon. Kaya nagtataka niyang tinanong kung hahayaan na lang ba talaga nitong lumipas ang nangyari. Dahil sa tanong na iyon, nagtaka si Matsushima Yuto kung iniisip ba ni Marinyan na isa siyang taong mahilig maghiganti at parang isang tagapaghiganti na basta na lang sumusugod sa mga taong may ginawang masama sa kanya. Hindi naman umatras si Marinyan at tila ipinahiwatig na ganoon nga ang tingin niya rito. Samantala, determinado namang sinabi ni Yamaguchi na siya mismo ang magpapatunay na walang kasalanan si Yuki. Napatingin naman si Matsushima Yuto kay Marinyan at sinabi niyang kung tutusin, si Marinyan ang mas mabait sa kanilang dalawa. Hindi naman agad naintindihan ni Marinyan ang ibig niyang sabihin kaya nagtataka niyang tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Samantala, sa loob ng dealership, makikita ang dalawang babaeng kanina lamang ay sangkot sa gulo na masayang ipinagdiriwang ang inaakala nilang pagkapanalo nila. Para sa kanila, napakaangas daw ng lalaking tumulong sa kanila. Ipinagmamalaki pa ng isa na sa susunod ay bibigyan niya ito ng espesyal na serbisyo. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ng isa sa kanila. Agad niya itong kinuha at, habang iniisip pa rin ang nangyari, mayabang niyang naisip na talagang akala raw ng lalaking iyon ay kung sino siya. Sa huli, tumakbo rin naman daw itong nakayuko at parang talunan, kaya deserve lamang nito ang nangyari. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita ang sunod-sunod na mensaheng natanggap niya. Hindi siya makapaniwala sa nababasa niya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga mensahe at doon niya nalaman na nakansela ang lahat ng deal nila. Habang patuloy niyang binabasa ang mga natanggap na mensahe, lalo siyang nataranta nang mapansin niyang pati ang mga brand ng mga sasakyan ay nagsisimula ng putulin ang kanilang mga kasunduan sa kumpanya. Hindi lang isang brand ang umatras, kundi halos lahat ng mga brand ay tuluyan ng nakikipaghiwalay sa kanila. Dahil dito, napaisip siya kung paano niya ipapaliwanag ang lahat sa mga customer na naghihintay na may hatid ang kanilang mga sasakyan. Napakalaking pagkalugi nito para sa kumpanya.
Habang lalo siyang kinakabahan, hindi niya mapigil ang mapatanong kung bakit bigla na lamang nangyayari ang lahat ng ito at kung sino ang may kagagawan. Maya-maya, isang posibilidad ang pumasok sa isip niya, baka si Matsushima Yuto ang nasa likod ng lahat. Sa kanyang likuran, napansin naman ng isa sa mga babaeng kasama niya ang kanyang pananahimik at nagtatakang tinanong kung bakit wala siyang sinasabi. Ngunit sa sobrang galit at takot na nararamdaman niya, bigla niya itong sinigawan at tinawag na walang silbi bago palayasin. Agad din niyang hinarap ang isa pang babae at pinapunta na rin ito sa labas. Samantala, ibinalik na ni Matsushima Yuto ang kanyang cellphone sa bulsa habang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Napansin iyon ni Marinyan kaya nagtataka niyang tinanong kung ano ang nakakatawa. Ngunit hindi na ipinaliwanag pa ni Matsushima Yuto ang nangyari. Sa halip, sinabi niyang wala lang iyon at pinayuhan si Marinyan na kunin na lamang nito ang anumang kabayarang nararapat para sa kanya. Gayunpaman, may isang kondisyon, kung may kakayahan pang ang magbayad ang lalaking iyon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Makalipas ang ilang oras, nakabili na sila ng sasakyan at minamaneho na rin nila ito sa kalsada. Habang nagmamaneho si Yuki, nagtataka niyang tinanong si Matsushima Yuto kung talagang ipinagkakatiwala nito sa kanya ang brand new na sasakyan. Nag-aalala siya na baka magkaroon siya ng aksidente habang ginagamit iyon. Kalmado namang ipinaliwanag ni Matsushima Yuto mula sa backseat na isa lamang itong pagsubok. Dahil doon, napaisip si Yuki at nagtanong kung balak ba talaga siyang gawin itong personal na driver. Agad namang nilinaw ni Matsushima Yuto na iyon mismo ang kanyang plano at tinanong siya kung interesado ba siya. Bukod doon, maganda rin daw ang mga benepisyong kasama ng trabaho. Walang pag-aalinlangang pumayag si Yuki at sinabi niyang kay Yuto na niya ipauubaya ang usapan tungkol sa kanyang magiging sahod. Alam niyang hindi ito magiging katulad ng dati niyang masamang amo, kaya mas kampante siyang tanggapin ang trabaho. Samantala, habang nakaupo sa front seat si Yamaguchi Wataru, hindi pa rin niya mapigil ang isipin ang nangyari. Kung sinabi lamang sana ni Yuki ang kanyang problema noon pa, hindi na sana niya kailangang pagdaanan ang lahat ng iyon. Ipinaalala naman ni Yuki na may sakit ang kanyang tiyahin at alam niyang nahihirapan din si Wataru, kaya ayaw niyang dagdagan pa ang kanyang mga problema. Dagdag pa niya, hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon para hindi niya kayanin. Sa narinig na iyon, agad na humingi ng pasensya si Yamaguchi dahil hindi man lang siya nakatulong kay Yuki noong kailangan nito. Ngunit pinagaan lang ni Yuki ang kanyang loob at sinabing ayos lang iyon dahil nandyan naman si Wataru para sa kanya. Napansin ni Matsushima Yuto ang kanilang pag-uusap kaya pabirong sinabihan niya ang dalawa na kung maglalandian lang sila, baka mas mabuting siya na lang ang magmaneho dahil pakiramdam niya ay nakikisagabal siya. Gayunpaman, agad din siyang nag-alala nang mapansin niyang hindi nakatingin sa daan si Yuki, kaya sinabihan niya itong tumingin sa harapan. Nang makita niyang malapit nang bumangga ang kanilang sasakyan sa nasa unahan nila, bigla siyang kinabahan at napasigaw. Mabuti na lamang at naiwasan nila ang aksidente. Dahil sa muntik nang mangyari, agad na humingi ng tawad si Yuki at nangakong mas mag-iingat na siya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa ibaba ng gusali ni Manager Yanagi. Pagkababa nila, nakita nilang naghihintay na roon si Manager Yanagi. Seryoso nitong sinabi kay Matsushima Yuto na matagal na niyang hinihintay ang pakikipag-ugnayan nito, bago nagtatakang itanong kung bakit bigla siyang ipinatawag. Lumapit naman si Matsushima Yuto kay Yuki at ipinaliwanag na si Mayumi Yanagi ang magiging tunay nitong amo. Mula ngayon, magkakaroon si Mayumi ng sarili niyang personal na driver, at ipinakilala niya si Yuki Minato bilang taong gaganap sa tungkuling iyon. Nagulat si Yanagi at muling nagtanong kung siya nga ba ang magiging eksklusibong driver niya. Ipinaalam naman ni Yuki na naglaan pa ng bagong sasakyan si Yuto para sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Matsushima Yuto kay Yuki na samahan si Yanagi para subukan ang sasakyan. Sa narinig na iyon, agad na lumapit si Yanagi kay Matsushima Yuto at buong pusong nagpasalamat.
Para sa kanya, sulit ang lahat ng pagod at pag-iikot niya noong gabing iyon para maitatag ang kanilang kumpanya. Pagkatapos ay iminungkahi niyang tingnan na rin nila ang kalagayan ng kanilang opisina. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, biglang tumunog ang cellphone ni Matsushima Yuto. Agad niya itong sinagot at nalaman niyang si MSY ang tumatawag. Tinanong niya kung ano ang problema, ngunit sobra siyang nagulat nang malaman niyang pinasok ni Yamada Shinji ang apartment ni Saki. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na agad siyang pupunta roon. Pagkababa ng tawag, humingi siya ng pasensya kay Yanagi at ipinaubaya muna rito si Yuki. Kailangan na niyang umalis agad para puntahan si Saki. Wala nang nagawa si Yanagi kundi ang mapabuntong hininga at pumayag. Samantala, agad nang umalis si Matsushima Yuto habang pinagmamasdan siya nina Yuki at Yanagi hanggang sa tuluyan siyang makalayo. Habang pinagmamasdan siyang umaalis, lalo namang humanga si Yanagi sa ginawa ni Matsushima Yuto. Hindi lamang siya nito binigyan ng bagong sasakyan, kundi pati ng isang personal na driver. Dahil doon, napagdesisyonan ni Yanagi na sa susunod, hindi na niya hahayaang basta na lamang mawala si Matsushima Yuto sa kanyang buhay. Sa dormitoryo ng mga babae, mabilis na hinabol ng isang matandang babae si Yamada Shinji habang may hawak na tambo bilang pamalo. Galit niya itong sinigawan at sinabihang hindi ito makakatakas matapos nitong manggahas na pumasok sa dormitoryong para lamang sa mga babae. Habang patuloy na tumatakbo, nagtataka namang napatanong si Shinji kung sino ang matandang babaeng iyon at kung bakit siya nito hinahabol. Sa sandaling iyon, agad namang inawat ni MSY ang matanda at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niyang estudyante ng kanilang unibersidad ang batang iyon. Ngunit hindi pa rin nagpaawat ang matandang babae. Para sa kanya, walang halaga kung estudyante man si Shinji dahil hindi iyon dahilan para gawin ito ang anumang gusto niya. Habang umaatres si Shinji, hindi niya inaasahang mababangga niya si Matsushima Yuto. Nang makita niya kung sino ang kanyang nabangga, agad siyang kinabahan. Kilala niya ang lalaking nasa likuran niya at alam niyang hindi ito basta-basta. Agad na hinawakan ni Matsushima Yuto ang kamay ni Shinji at itinaas ito habang seryoso niyang tinanong kung saan ito balak pumunta. Sa sobrang sakit ng pagkakahawak sa kanyang braso, agad na nagreklamo si Shinji at sinabing pakiramdam niya ay mababali na ang kanyang braso. Dahil sa takot, pilit niyang pinakiusapan si Matsushima Yuto na pakawalan siya at nagbantang tatawag siya ng pulis kapag sinaktan siya nito. Ngunit sa halip na makipagtalo, tinakpan lang ni Matsushima Yuto ng tape ang bibig ni Shinji upang patahimikin muna ito. Nagtataka namang napatingin si MSY sa ginawa niya at nagtanong kung hindi ba iyon sobra. Kalmado lamang na ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na sandali lamang niya itong gagawin. Pagkatapos, bumaling siya kay MSY at hiniling na ipaliwanag nito sa kanya ang buong sitwasyon. Agad namang ikinwento ni MSY na nakita niya si Shinji sa labas ng girls' dormitory. Samantala, sa kabila ng pagkakahuli sa kanya, napaisip si Shinji na tama si Fuji. Kung magpapatuloy ang ganitong mga pangyayari, lalo lamang bababa ang tingin ng kanyang pamilya sa kanya. Dahil doon, pumasok siya sa loob ng dormitoryo at umakyat sa hagdan habang pinipilit kumbonsihin ang sarili na kaya naman niyang hawakan kahit man lang ang mga proyektong pinagkakaabalahan ng kanyang kapatid. Habang patuloy siyang umaakyat patungo sa silid ni Saki, napansin siya ni MSY. Bago pumunta sa mismong pinto, maingat munang tiningnan ni Shinji ang paligid upang matiyak na walang nakakakita sa kanya. Nang masigurong walang tao, nagsimula niyang buksan ang pinto gamit ang isang maliit na bakal. Sa nakita ni MSY, napagtanto niyang hindi pala simpleng pagbisita kay Saki ang pakay ni Shinji. May iba itong balak at tila may pinapasok itong silid ng palihim. Sa sandaling iyon, tinanong ni Matsushima Yuto si MSY kung siya rin ba ang tumawag sa manager at nakipag-ugnayan sa kanya. Agad namang inilabas ni MSY ang mga bagay na nakuha niya mula sa silid ni Mika at ipinakita ang mga ito kay Matsushima Yuto.
Ipinaliwanag niyang ang mga iyon ang mga bagay na kinuha ni Shinji mula sa silid ni Saki. Dahil dito, nagtanong siya kung mahalaga ba ang mga iyon, gaya ng mga confidential na dokumento. Agad namang sinuri ni Matsushima Yuto ang mga dokumento at nagulat nang makilala niya ang mga iyon. Ang hawak niya ay tungkol sa energy project. Napansin niyang mukhang hindi naman kay Saki ang mga dokumentong iyon kaya tinanong niya si MSY kung saan sa tingin nito nanggaling ang mga iyon. Ipinaliwanag ni MSY na nakuha ang mga dokumento mula sa Room 207. Ngunit nang linawin niya kung aling silid iyon, sinabi niyang ang Room 207 ang nasa tapat lamang ng Room 209, na siyang silid ni Saki. Sa narinig na iyon, biglang natigilan si MSY. Napagtanto niyang may mali sa kanyang pagkakaalala sa numero ng silid. Dahil dito, agad niyang inalis ang takip sa bibig ni Shinji at humingi ng paumanhin. Mukhang nagkamali lamang pala siya ng pagkakaalala sa numero ng silid. Nang tuluyang mapalaya ang kanyang bibig, naiinis na tinanong ni Shinji kung ano ang ibig sabihin nito. Iginiit niyang sa silid lamang ng kanyang kapatid siya kumuha ng bagay at wala siyang ginawang masama. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang pagsasalita, ibinagsak ni Matsushima Yuto ang mga dokumento sa sahig. Seryoso niyang ipinunto na kahit silid pa iyon ng kanyang kapatid, hindi ibig sabihin na tama lang para kay Shinji ang palihim na pumasok at kumuha ng mga gamit. Dahil dito, tinanong niya si Shinji kung kailangan ba niyang tawagan ang kanyang kapatid. Agad na kinabahan si Shinji, ngunit pilit pa rin niyang ipinaglaban ang sarili. Para sa kanya, problema lamang iyon sa pagitan nilang magkapatid at walang kinalaman si Matsushima Yuto sa kanilang usapan. Sa sandaling iyon, dumating na ang pulis at agad na nagtanong kung sino ang taong nag-report ng insidente. Walang pag-aalinlangan namang itinuro ni Shinji si Matsushima Yuto at sinabi sa babaeng pulis na siya mismo ang nag-report dahil sinaktan daw siya ng matandang babae at pinigilan naman siya ng lalaking iyon. Ang pulis na dumating ay si Officer Uchiyama Akari. Agad siyang nainis nang tawagin siya ni Shinji na matandang dalaga. Gayunpaman, pinigilan niya muna ang kanyang inis at sinabi na aalamin muna niya ang buong sitwasyon kaya kailangan munang maghintay ng lahat. Ngunit nang tuluyang mapatingin si Akari kay Matsushima Yuto, bigla siyang natigilan. Nakilala niya agad ang lalaking nasa harapan niya. Kasabay nito, parehong nagulat sina Akari at Matsushima Yuto nang mapagtanto nilang muli silang nagkita sa lugar na iyon.